Paminsan-minsan, dumadating talaga ang oras na hindi umaayon sa atin ang pagkakataon. At isa ang ride na ito sa mga pagkakataong yon. Pero sabi nga nila, hindi lang ito tungkol sa destinasyon lang. Sa halip at marahil mas mahalaga pa ay ang ating paglalakbay. Ang ride na ito ay naging paalala para sa akin tungkol dito. Alauna ng madaling araw ngayon at pakiramdam ko alas 9 pa lang sa dami ng mga sasakyan sa kalsada. On the way tayo ngayon sa Batangas. Pupunta tayo sa bayan ng Tingloy. Specifically, isa sa mga isla nito ang Maricaban Island. Kasama natin sa ride natin ngayon yung mga idolo natin sa UPPGH Bikers. Pero actually nauna na sila. Nag-ride out sila 6 PM kanina or kahapon sa kilometer 0. So nauna na si Sir Boyet and si Sir Dax. At ang target ay kikitain ko sila sa Anilao Port ng 8 AM mamaya. So meron pa tayong 7 hours para umabot doon. And initially naisip ko parang kaya naman, pero na-realize ko lang ngayon pumapadyak na ako, ang dami ko palang dala. So medyo kailangan nating mag-push ng konti para umabot. Mula sa Anilao Port, mayroong mga masasakyang bangka na maghahatid papunta sa Tingloy. Around 110 kilometers lang ang layo nito mula sa Taguig. At isa sa mga obvious na ruta papunta dito ay daraan ng Tagaytay. Inisip kong iwasan ito at dumaan mula sa Calamba papuntang Lipa. Tingin ko kasi mas mabilis ang daan na ito dahil mas konti ang ahon. Pero sa totoo lang, wala pa rin talaga tayong takas. Aahon at aahon pa rin talaga tayo. Medyo matagal din tayong nahinto sa pagbabike. Meron kasing pangyayari na lubang nakaapekto sa atin. At mas pinili kong magpahinga na lang muna at ipagpaliban yung mga naiplano nating rides, including yung 600 km Odac Subic. Sa totoo, medyo nag-aalangan pa rin akong sumama sa ride na to. Pero mabuti na lang at tumuloy ako. Dahil bumalik ang saya at excitement ko sa pagbibisikleta. Yun, Batangas na tayo. So far, naka 2.5 hours na tayo at more than 50 kilometers yung nababiyahe natin. And apparently, sila Sir Boyet pala sa Cavite dumaan. So kanina, huling message niya, nasa Amadeo sila. Mukhang sa Anilao na talaga kami magkikita mamaya. So ang reason kaya dito tayo dumaan, mas konti kasi yung ahon. Itong part ng kalsada to ngayon, itong inaahon natin na makunat, part to ng Odac sa Batangas. Ito yung ito yung final stretch bago yung finish line sa the outlets. Naalala ko lang last year nung nandito ako sa part na to, nag-struggle na talaga ako. So ubos na tayo na ng fuel. So this time ibang-ibang situation kasi medyo fresh pa tayo at maaga pa. (5:15) na ng umaga and nag sunrise na actually.
So meron pa tayong 30 kilometers. At mukhang may enough time tayo para umabot sa Anilao Port. Nag 7-Eleven din muna ako kanina kasi medyo ginugutom na tayo. Tingin ko may sapat na fuel na tayo hanggang sa Anilao Port. At syempre, hindi kompleto ang ride natin kung hindi tayo maliligaw. Parang matik na yan sa mga ride natin. Ay, san na naman tayo dinaan. So far, naubos na natin yung mga ahon. Siguro may konti lang doon sa may bandang Mabini mamaya. Pero from this point, lusong tsaka patag na lang. So medyo mag-enjoy muna tayo. Hindi pa naman tayo ginugutom, kaya siguro sa Mabini na tayo mag-breakfast mamaya. And hopefully, nandun na rin sila Sir Boy at sabay-sabay na tayo kumain. Sarap ng padjak natin dito. Mula sa Lipa hanggang Bawan, puro lusong lang. Saka napansin ko na maayos ang mga kalsada sa parteng ito ng Batangas. At kahit doon sa Tanawan papuntang Lipa, meron pang ilaw ang bike lane. Kaya good job sa government ng Batangas. Yan, 12 kilometers na lang. 11 kilometers na lang hanggang sa Anilao, Port of Anilao. At mukhang mauna tayo kila Sir Boyet. Naubos na ang mga bundok. Mayroon ulit konting ahon habang papalapit na tayo sa Mabini. Pero maiksi lang to. Malabi ding mga siklista ang pumapadyak sa parking ito ng Batangas. Yung ibang nakakwentuhan ko, Mabini Loop daw ang ruta nila. Medyo maahon din ito, lalo na yung counterclockwise loop. Buti na lang, di natin ito gagawin sa ride natin ngayon. Sa mga babiyahe papuntang Tingloy, makakasakay ng ferry either dito sa Anilao o Talaga Port. Ayon sa nakausap namin, depende ito sa time of the year kung saan mas mahina ang ahon. Pero ang main na sakayan talaga ay dito sa Anilao. Dagsa ang mga turista dito tuwing summer na kadalasan ay sa Masasa Beach ang punta. Umaga pa lang, mahaba na ang pila sa bilihan ng tiket. Mukhang maaga nga ang dating natin. Naunahan pa natin sila Sir Boyet at Sir Dax. Kaya nagkaroon pa tayo ng chance makapaglibot-libot. Nabangha ako sa linaw ng tubig na nakapaligid dito. Mayroong mga isda at pawikan pa akong nakita. May mga binabagsak din dito ang mga isda. Kaya mukhang fresh pa ang mga tinitinda sa palengke dito. Ito na nga, naunahan natin sila Sir Boyet. Siguro mga mahigit 1 hour pa tayo maghihintay dito. Kaya maglilibot-libot na lang. At nakakatuwa lang kasi hindi na pa pala ng tubig dito. At first time ko makakita ng pawikan in person.
Hindi, bukas pero hindi na. Dapat kami doon eh, di ba? Tapos pagdating sa gitna nun, kakalik ka kanan. Naglabas namin, papuntang alitag-tag na. Lumabas kami, alitag-tag. San Luis. Layo na rin. 15 kilometers. Ganyan na kayo. Santa Teresita. Ay, ibig sabihin, lumabas kayo ng Taal, nagdiretso kayong Santa Teresita, nagdiretso kayong Alitagtag, saka pa kayo bumaba. Oo. Okay. Hindi kami nagtutugin. Dire-diretso, kaliwa kanan, basta kaliwa. O kanan, o kanan. Pagdating sa dulo, kaliwa kanan. Nagtanong tayo. Mali na. Grabe, ang haba pala. Sir Dax, dinala na yung buong bahay nila. Oh. Nagkasama-sama rin. May palengke. May palengke doon sa loob. Sa loob ng port. Oo. Sir Dax, ano ba ang sitwasyon natin ngayon? Mukhang hindi na tayo matutuloy sa Tingloy. Bakit ba? Ano ba nangyari? Una, kailangan ng booking para makatawid dahil sa dami ng mga tumatawid ng Tingloy. Booking sa ticketing, booking sa transient para may matuluyan ka sa Tingloy. Na hindi natin ginawa. Hindi natin alam. Hindi natin ginawa kasi hindi naman natin, hindi tayo aware na may ganun. Ano ang ideal day ng booking? Ang ideal date ng booking is kung Friday ka, kung Saturday ka, pupunta. Wednesday, Thursday, Friday yung booking mo. Tinignan ko yung listahan. Grabe ang haba. No chance. Nakausap ko yung LGU. Sabi niya, hindi na sila nagpapapunta ng walk-in ng Sunday kasi hindi na kayo makakabalik. Ang chance nyo, hindi kayo makabalik kasi yung mga sasakay ng barko. Oo. Mabait naman yung LGU. Pwede siyang magbigay ng reconsideration kung may matutuluyan tayo. Ngayon, kinuha ko yung isang number ng tutuluyan doon na pwede siyang i-text para pag na-text mo siya, na-PM mo siya, meron ka ng assurance na meron kang matitirahan sa Tingloy. Ngayon, pag meron siyang matitirahan sa Tingloy, may considered kang may booking ka na. Kasi yung mga transit nandun sa loob ng booking area. Ayan, lesson learned. So, sa mga gustong pumunta ng Tingloy, mag-book muna. Mag-book. Ayan. Importante. Kung gusto niyo magpunta ng Tingloy na hindi masikip, weekdays daw talaga. Weekdays. Pwedeng walk-in weekdays. Pag weekdays, pwede walk-in. Ayan. So, magpa-plan din na lang muna kami. Mamaya, papahinga muna kami and then pag-iisipan kung ano yung plan B. Ginawa naman natin lahat. Kinausap natin yung booking. Mababait naman sila. Hindi lang talaga kaya. Concern din, para rin sa atin kasi tayo rin mga problema kung makalusot nga tayo papunta doon tapos hindi tayo makabalik dahil wala tayong masakyan. So maghahanap muna kami ng resort dito lang sa malapit. Malas. May mga araw talaga na hindi nag-work ang mga bagay according sa plano natin. Pero hindi namin nahayaan na magtapos lang dito ang ride natin. Sayang din naman ang camping gears na binitbit namin. At nakapamalengke na din kami earlier. Napag-isipan namin magstay sa isang resort dito sa Anilao. Nagrenta kami ng cottage for overnight. Bukod sa nakamura na, mas malapit pa kami sa dagat. To be honest, medyo tipikal lang ang dalampasigan dito sa napuntahan namin. Pero ang hindi mo may pagkakaila ay ang napakalinaw nitong tubig. Kung iisipin mo, hindi pa ganun kalayo ito sa syudad. Pero nakakatuwa lang na malinis pa rin ang dagat dito.
May mga bahaging mabato, kaya kailangan ng pag-iingat kung lalangoy. Pero para sa akin ay mas gusto ko ang mga ganitong mababatong dalampasigan kasi nakakadagdag ito ng ganda sa tanawin. Pagkatapos namin magpahinga at i-enjoy ang view, naghanda na kami ng hapunan. Niluto namin ang mga napamalengke namin sa port kanina. Simpleng lutuin lang naman ang mga ito. Pero bakit ba lalo silang sumasarap sa mga camping o bikepacking trips gaya nito? Nakakamiss ding makasama itong mga idolo ko sa long ride. Sa kalsada ko lang rin sila nakilala mahigit isang dekada na ang nakaraan. At madami-dami rin kaming narating gamit ang aming bisikleta. Basta tulog niyo, Sir Dax. Ayos lang. Presko ah. Presko. Mainit lang kagabi. Nung kagabi, mainit eh. Oo, pinawisan pa ako kagabi pero nang umulan. Sarap na yun. Day 2. Medyo minalas kami kahapon. Iniisip sana namin mag-try ulit ngayon. Pumasok sa Tingloy. Pero napag-decide na lang namin na abort mission na lang. Kasi may pasok na kami bukas. Yan, medyo malungkot na hindi natuloy yung initial plan natin. Pero okay lang rin naman kasi after ilang years nakasama ko ulit sila Sir Boyet and Sir Dax. Sila yung kasama ko noon yung early days ko ng cycling. Marami silang tinuro sa akin sa pagba-bike pack, paano mag-handle ng mga different situations during the ride. So ang plano namin ngayon, mag-ride papuntang Batangas City. Tapos sakay na kami ng bus pabalik ng Manila. Uwian na. So 14 kilometers lang ata hanggang sa Batangas City. Wow. Bigat. Narinig ko yung kanina doon sa babaeng nag-i-inspire. Ingat kayo dyan kasi may tarik na tarik dyan. Ah, ano yung nagsabi? Kala ko kung anong tarik na tarik. Tarik nga talaga. Feeling ko mas safe magtulak eh. Basa eh, basa. So itong ride namin ngayon, meron kaming, ako nasa 40s, si Sir Dax nasa 50s, si Sir Boyet nasa 60s, pero malakas pa rin. So meron kaming representative for different age bracket. So kulang kami ng nasa 30s. Sayang hindi nakasama si Sir Alvin. Siya dapat yung representative ng 30s. Wala ba tayong pabutina dyan, sir? Akala mo truck. Honestly, medyo na-disappoint ako nang malaman kong hindi kami makakatawid papuntang Tingloy. Di bale, dahil hindi naman ito ganun kalayo.
kaya babalikan na lang natin ito in the future. Di man kami natuloy, nag-enjoy pa rin ako sa ating ride. Naalala ko lang yung mga rides namin dati. Marami kaming mga padyak na walang konkretong plano. Kaya pagkasama ko sila, lagi na akong nagdadala ng dalawang essential na gamit, ilaw at sleeping bag. Minsan may mga setbacks gaya nito, pero part na din yon ng adventure. In the end, mayroon kayong nabuong alaala kasama ang isa't isa.